Ito yung nakakapagtaka. Dahil yung ating pato, yung ating Muscovy duck na lalaki, hindi yung sumasampa. Ito ang nakakapagtataka. Nangingitlog yung ating alagang Muscovy duck. Pero palagi nating nakikita na ang sumasampa ay manok. Mayroon ng 3 itlog. Ito. Dahil sa kanyang laki, talagang sapato ho ito. Ang problema ho dito, baka yung katawan, Muscovy duck, yung ulo, manok. O siya. Diyan muna yan. Lalagyan natin ang pinakapugad. Lagyan natin ang gulong para dyan palaging mangingitlog. Para meron siyang privacy. Gagawa kami ng pugad ng ating mga alaga. Palaisipan talaga yung itlog na nandun. Hindi naman sa manok kasi malalaki. Yung itlog ng native na manok is maliit. Yun ang lalaki mga farmers. Tapos wala namang lalaking sumasampa. Pero palagi namin nakikita halos araw-araw sinasampahan nyo ng manok. Kinakabahan ho ako. Kung yung lahi nun, kalahati manok, kalahati Muscovy duck. Siya, dyan muna kamo. Dyan muna kamo. Naghahalo na yung ating tag-alog at saka waray-waray. Dyan muna kayo. Dahil gagawa kami ng itlog. Gagawa na tuloy ako ng itlog. Gagawa kami ng pugad para sa paitlogan ng ating mga native. Kasi baka mangitlog sa mga damuhan pag wala silang pugad. Ito yung coconut leaves. Sa mga taga-probinsya, alam na alam nila to paano gumawa ng pugad ng manok gamit ang coconut leaves. Iwain lang sa dulo. Yan. Kailangan dito sa dulo nagsisimula. Kasi pag doon, maaaring lumihis yan. Dito ka ulit. Doon ka na ito. Dandahan ko tayo. Dandahan ko tayo. Dandahan atras. Ganun lang kasimple. Dito dahil maliliit na yung dahon, kailangan tanggalin. Then dito sa part na ito, dahil makapal yung kanyang pinaka-palak, iwan ko kung anong tawag sa Tagalog yan, kayo nang bahalang mag-comment dyan. Papanipisin natin yan para pag inikot hindi mahihirapan sa kalisod. Kailangan na maganda yung pagkakatabas para hindi masobrahan sa nipis at hindi mabali pag inikot mamaya. Ganito yung paglalara yung tawagin dito sa amin. Simple lang ito na ating paitlogan. Walang gastos. Kasi yung isang ating native na manok hindi natin napansin. Napansin na lang natin nang nawala na siya ng ilang araw. Nangitlog na pala doon sa gilid kasi wala tayong ginawang paitlogan. Akala ko naman hindi pa sila mangingitlog. Yun pala sikretong nagtago doon. Nalaman na lang natin, naglilimlim na. Medyo maliit ang dahon ng ating
Nyug. Manipis. Kalimutan ko. Meron pala yung ganito, Brad. Matagal na kasi na panahon hindi ako gumagawa dito. Nung aking kabataan, madalas akong gumagawa ng ganito. Ako ang gagawa pag mayroong nangingitlog na manok. Gawa ng pugad. Ito yung ating finished product ng nilara. Ngayon, ipupulupot naman natin. Ganito ba, Brad? Kabaliktad. Ganito. Tama. Ayun. Tapos itatali. Pagkatapos tahiin dito, itali. Ito naman yung sunod na gagawin. Itali yung mga dulo. Ng tatay, may ipot pa ng manok. Alam ng ipot inamoy pa. Ito yung ating dalawang pugad na ginawa. Ito lalagyan natin ng gulong sa ilalim. Sa kabila naman yung isang pugad. Ayan, kasi nangingitlog na yung mga native na manok. Bawat araw gagawa tayo ng isa hanggang magagawa tayo ng 5. Pwede na yun sa ating mga alagang native na manok hanggang dumami yung ating mga native. Mga farmers, sagana ng pagkain dito sa probinsya. Grabe, ganda ng pagkagurang. Sa ibang bansa mga farmers, ginugulay ho ito, nagawa pang salad.
Snack ng ating alaga. Ito yung pinakaubod ng saging. Kung yung aking 200,000 pinang shopping ko, kinain ko sa mga masasarap, pumunta sa mga hotel, malamang ubos na. Pero ngayon nilagay ko dito sa aking mini farm yung 200,000. Nakakapagod pero nag-i-enjoy naman ako. Ganun lang talaga ang buhay. Kasi mahirap yung magpo-forgood tayo tapos walang mapupuntahan sa ating mga pinagtrabahoan. Huwag po natin unahin yung mga kaibigan natin or mga nangungutang, pamimigay. Unahin muna natin yung ating sarili. Hindi naman masamang magbigay, pero mas masama kung ikaw ang nawalan tapos wala nang lilingon sa'yo pag ikaw ang walang-wala na. Kaya habang mayroon ka pa, gamitin mo sa tama ang pera na iyong pinagtrabahoan. Diba? Kasama ng aking mga alaga. Lahat na nakikita nyo dito, pinagtrabahoan ko yan ng ilang taon sa abroad. Dahan-dahan lang. Lahat ginastusan ko yan. Kaya nang umuwi ako dito sa Pilipinas, yung aking lupa ay mayroon ng mga tanim. Siya, iiwan ko muna itong ating mga alaga dito. Siguro sa isang araw, hindi lang isang bisis, mga 2 bisis tayo nagbibigay ng kanilang mga organic na pagkain. Maliban dyan, mayroong commercial feeds. Pero yung commercial feeds, katamtaman na lang. Hindi na yung katulad sa regular na pagkain nila na 130 grams or 120. Kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung tamang pagkain sa bawat isang manok para magitlog ng tama. Pero dahil nagbibigay tayo ng organic, so ayun, pagdating sa pampaitlog, katamtaman lang. Saktong-saktong gastos lang. Kasi pag puro commercial feeds, aaray ho tayo. Tutukain nila yan hanggang maubos ang ubod ng saging na ito. Habang busy yung iba sa katutuka sa ating binigay, yung iba ito. Hop, magalit ka pa. Mangitlog ka. Damihan mo. Ito yung titra oh. Sayang namatay ang dalawa nito. Nawawala yung laman ng aking itak mga kapartners. Iwan ko kung saan nalaglag. Nung unang bakasyon namin ni Mrs., simula na nag-abroad kami, pinakaunang bakasyon, mga 400,000 or sumubra pa yung aming naubos na pera. Ayun, sabi ko unang bakasyon natin, sige libre natin lahat, dalhin natin sila sa mga gandang paliguan, hotel para ma-experience nila. Pero yung pangalawa na, pinag-isipan namin ng mabuti, pinagplanuhan lahat ng pera namin. Kasi sabi ko, tama na yung isang beses. Kasi kung palagi natin gagawin, every time na uuwi tayo, mauubos yung ating pera. Kaya sa 8 years kong pagtatrabaho sa abroad, isang beses lang ako nagbakasyon, yung pangalawa, for good na ang aming ginawa. Kaya nandito kami ni Mrs. sa Pilipinas upang makasama yung aming mga mahal sa buhay at siyempre magnegosyo na rin habang bata pa. Saan na kaya yung aking laman ng itak? Nawawala, Brad? Baka doon sa pag-harvest ng saging? Baka doon sa pag-harvest ng saging nawawala.
yung itak. Yung ating giant papaya nagpakita na. Yung iba walang tumubo. Ayan, katulad dito. Wala, oh, empty. Pero yung iba may dalawa. Ayan si Brad. Tingnan nga, Brad. Tinataniman niya ulit. Kasi marami pang sobra. Ito pa, mga 50 piraso pa ata yung sobra. Kaya lahat ng hindi tinubuan, lalagyan ulit. Pero hukayin mo muna, Brad, ha? Katulad dito. Sobrang liit pa. Sabay-sabay naman namin na inilagay dyan. Kumbaga, late bloomers. Huli ang kanyang pakita. Baka medyo malalim yung pagkalagay. Katulad dito. Naging 3, Brad. Ang gagawin ko na lang dyan pag 3, kung sino yung mataba, yun ang matitira. Kaya sa mga matataba, pasalamat kayo. Matataba, matitira. Peace. Kahit 50 puno lang ito, mga farmers, napakarami na itong pagkain ng ating mga alaga. Siguro naman makakapagbenta din tayo niyan. Saan na yung Brad? Oh. Mayroong pagkakamali noong nag-report sa atin sa una. Dahil itong native na baboy na ito ay kahati ko ito or binigay sa akin nung pinalagaan ko. Ito yung aking share. Ang sabi nila, 2 lang yung lalaki. Nakatapos na akong mag-visit, nagtanggal ng itlog kasi kailangan yung tanggalin. Isang beses nakita ko, merong isa na merong itlog. So ibig sabihin, 3 ang lalaki. Kaya ito, huli na ito na ating tatanggalan ng itlog. Oh, sabi yung kamay ko. Tatapos lang ng operasyon, mga kaparmais. Mas maganda kasi pag mayroong quick heal. Mabilis sa humilom yung sugat. Tuloy ka. Ito. Oh, lahat ng ating binibigay na organic, ubod ng saging, mga tangkay na lang ng Madre de Agua, yung mga natira. So siya, mga kaparmers, dahil 11:30 na, oras na para sa lunch break. Balik tayo mamaya dito. So thank you po. Shout out po sa ating mga silent viewer at sa ating mga subscriber. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Tuloy-tuloy lang ang ating mga ginagawa dito sa ating mini farm.